128. Inulit ko 095148222128. At may katanungan dito sa ating Facebook page, Sir Arnold, kung ang fatty liver daw po ba ay reversible, sabi ni Charo Abraham. Yes, no? Pero sa conventional medicine, medyo mahihirapan kasi what we are following is what the book says, no? But in nature, talagang ma-reverse po natin, maibalik talaga sa normal. We have to follow lang yung pagiging vegetarian natin, no? Healthy diet. Yes, wag po tayong kumain ng mga pritong pagkain, matatamis na pagkain, fatty foods, oily foods. Tanggalin po muna ang lahat ng mga meat, no? Even sa mga isda, siguro pwede yung mga isda na ang mga tuna tanggalin po, as mga red meat tanggalin yan. Pwede itong mga white bangos, tilapia, mga puting karne ng isda pwede natin, but more on nuts. Hindi po totoo yan na pag may problem kayo, yung mga munggo, hindi po totoo yan. Munggo is very healthy, no? Mga munggo, basta any gulay, spinach, mga kangkong, alugbati, more on vegetables muna tayo. And of course, malaki pong maitulong ng fatty liver, ay ng inner power sa fatty liver natin. Kasi before I have a fatty liver, that's why I discovered the inner power because of the fatty liver. Oo. Ang fatty liver ba, Sir Arnold, ay may kaugnayan sa gallstone? Almost magkakamag-anak sila but different ito, no? Ang gallstone naman ay merong bato na tumubo dito sa ating abdo. So, bakit nagkakaroon po ng gallstone sa abdo natin? So, mostly pag marami tayong ini-intake na saturated fats, cholesterol, and mga matataas na maalat na pagkain, puro karne, kasi it is made up of bilibulin, then mga fatty oils, no, sa natin sa loob ng katawan, then calcium compound, mga dead cells ng blood. So once na magkumpul-kumpul sa loob ng abdomen natin yan, cholesterol, magiging gallstone formation yan. So kailangan po talaga wag po tayo munang kumain ng mga fatty foods, no? Like for example, wag natin kumain ng trans fat, no? Example of trans fat is margarine and lard. Pero the problem is, napakaraming produkto po ang ginagamit ng trans fat. Lahat po ng tinapay ay gumagamit ng trans fat. Lahat, hindi po mabubuo ang tinapay without the margarine and lard. Mga cake, pastry. So, the best na advice ko, pag may gallstone ka and fatty liver, wag po munang kumain ng mga tinapay. More on natural food muna, back to the basic, mga vegetables ang kakainin. What Bible says, sundin po muna natin ang mga yon. So, malaking factor talaga ang pagkain sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, Sir Arnold. Yes, Faith. Kung papabayaan lang natin or kakainin lang natin kung ano ang nandyan, maaabuso yung ating organs, kasama na rin yung ating bladder or gallbladder. Yes, Faith, no? Sa pagkain po ang dahilan ng mga sakit natin. And only 5 things, the 5 things, the best doctors, no? Ito yung araw, pagpapainit palagi sa araw dahil araw transfer fatty acids into vitamin D. Then itong tubig, kailangan palagi kang nag-i-intake ng tubig. And of course, hangin. Dapat ang hangin is hindi siya polluted. Tapos, pagkain, of course, the pagkain is yung healthy foods ang kakain natin, mga nuts, vegetables, mga cereals, mga oats, mga gulay, prutas, yan po ang the best food na pwedeng kainin natin. Kung pwede lang, kung anong pagkain na nakikita natin sa nature, yun po ang kainin natin. Huwag po tayong kumain ng pagkain na hindi nakikita sa nature. Like for example, trans fat, wala pong hayop o vegetables o plants na nagpo-produce ng trans fat. So, huwag natin kainin ng trans fat because trans fat is made by chemical reactions ng mga acid. Ang tawag nila dito ay hydrolysis. So, tumitigas yung fats, magiging solid. Ito na yung mga trans fat like margarine, lard na ginagamit natin. So, back to the basic tayo at gagaling po talang sakit natin. May mga bata, Sir Arnold, na na-expose na sa pagkain ng mga junk food, matakaw sa chichirya, 'di ba? At yung mga prito-prito lang. At
kaakibat niyan, mahina pa sa pag-inom ng tubig. So, may tendency ba na sila yung at risk sa pagkakaroon ng gallstone? Yes, isa yun. Tapos pabuti nabanggit mo yung mga junk foods, ano? Like mga noodles, mga chicheria na yan, mga junk foods, no? May nakita akong nag-vlog noon, ano, na sabi ng ibang doctor, kasi bata pa ako, sabi ng mga doctor, huwag kang kumain ng mga noodles kasi nagkakaroon ka ng UTI, urinary tract infection. Mga pamangkin ko noon nagkakaroon talaga ng UTI nung mga bata pa sila, nagkakaroon ng problem sa kidney. Tapos may nag-vlog doon na sabi niya there's no relationship behind sa pagkain ng junk foods doon sa UTI. Totoo, kasi ang junk foods wala namang bacteria yan o any parasite. But ang principle behind is ang mga chichirya na kinakain po natin ay hindi po nutritious, no? Mga junks, kaya nga tinawag junk foods. So pag hindi po to nutritious at napakaalat, sisirain niya ang kidney. Pag very weak na ang kidney, doon pag pumasok ang bacteria, easily infected na siya ng bacteria. So, meron pa ring relationship yun sa pagiging malnourished ng isang bata sa pagkain ng mga junk foods. Pero kung yung bata, ito, total na experience ko talaga ito nung nag-aaral pa ako, no, sa college. Mapakadaming mga bata may UTI. Alam mo, ang paborito nila, chichirya noodles. So, naniniwala talaga ko na it's very related. Kasi kung chichirya ka lang, magkakaroon po ng malnourishment ang bata at hindi po tataas ang kanyang immune system. Hindi po magbuboost ang immune system. Pero kung patutulugin mo ang bata, ay ito pa pala nakalimutan natin, Ella, no? Pang-anim pala ito na doctor, yung pagtulog. Pagtulog. Ng 8 to 9 hours a day. At napakaganda po ang pagtulog sa gabi o madaling araw. Iba po ang nagagawa ng gabi sa pagtulog o pagtulog sa araw. Kasi sa madaling araw po, dito nagpo-produce ang katawan natin ng maraming hormones, ng maraming enzymes. So the hormones that needed in our body for growth, for bone formation, sa madaling araw po lumalabas. Yung cell generation din sa madaling araw nangyayari. Oo. Sa madaling araw nagpo-produce ng cell generation o pagpo-produce ng immune system natin para ma-repair yung mga organs na may damage. Pero, tulad ng mga call center agent, diba? Kasi maraming sakit. Kasi po ang tulog nila, araw. Sa gabi, gising. Nasira po ang pattern ng lifestyle sa pagtulog. So, hindi po nakaka-recover kaagad ang pasyente. That's why, bakit pag malagi kang puyat, nagkakasakit ka. So that is the reason behind kung bakit palagi may sakit ang mga taong puyat. So very good yung matulog ka ng 8 hours kasi nagre-repair po ang katawan natin, nagpo-produce po ng ating immune system or antibodies. The antibodies of the immune system are responsible to repair the damaged organs inside the system of our body. So kung ihina po ang ating immune system, the family of cytokines, dito po nabubuo ang mga sakit. Kaya napapansin nyo, yung mga taong nakatira sa bundok, doon sa bundok nakatira, bihira po ang sakit nila. Mas malakas ang kanilang resistensya dahil sariwa yung kanilang mga kinakain, sariwa pa yung hangin, 'di ba, Sir Arnold? So, ang ginawa namin, binuo namin ang mga different nutrients that capable to increase, to boost the immune system. Ito yung inner power na ginawa namin. Kasi hindi na kaya ng tao sa makabagong panahon ngayon, parang hindi mo na kaya magluto-luto ka pa dyan. So, ang kailangan mo yung process na, yung madalian na, tulad ng noodles, lagyan mo na lang tubig, so pwede mo nang kainin. So, kung magluto-luto ka pa, mamamalingkay ka pa, napakahabang proseso. Exactly, oo. Pero kung kaya mo na bang magluto sa bahay ng natural food, ng basic, ay gagawin nyo po. Minsan nga, may nakakausap kaming for example na lang ito si Senador Juan Ponce Enrile. Bakit mahabang buhay at hindi siya nagkakasakit, ano? Alam mo, kukunti lang sikreto niya. Kasi pinag-aralan ko buhay niya. Every morning, nagja-jogging daw siya at nagpapa-araw. Then, more on vegetables siya. Dinengdeng, pinakbit, saluyot, okra, tapos oats. Oats is a very healthy, no? Na brown rice is a very healthy. Ang red ang white o kanin na puting-puti,
na-follies na yan, nafa-follies na yan, tinanggal na po ang lahat ng mga nutrients dyan, especially the B complex, the B1, B2, B3, nicotinamide, the folic acid, natanggal na yan, malinis na. So ang naiwan na lang dyan a simple sugar na long chain of glucose. Kaya nakakapagpataas talaga ng blood sugar level. Yes, Ayan. yes. Anyway, Sir Arnold, alamin nga natin kung ano nga po ba yung naging sakit ng isa nating kababayan, yung isa nating listener, at paano nga rin po ba nakatulong ang inner power sa kanya. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Sir Arnold, ang ating hotline number and Facebook page. Yes, sa mga gustong magtanong tungkol sa inner power and what is the function of the inner power, ito yung pong number natin, 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook natin ay Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 5 minutes after 8 in the evening. Magbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV.